Kumusta? Naranasan mo na ba yung pakiramdam na nasa isang team ka na, alam mo yun, parang laging busy? Yung siksik talaga ang schedule, pero pagdating ng hapon o gabi, mapapaisip ka. Teka, ano nga ba talagang natapos natin? Para bang, ang lakas ng hangin sa layag pero parang walang direksyon yung barko, di ba? Medyo nakaka-frustrate. Ngayon, himayin natin ang ilang mga ideya mula sa mga source materials tungkol sa pagbuo ng team. Pero hindi lang basta team, kundi yung may buhay din ang espiritual na aspekto, ang mission natin. Alamin kung paano maiiwasan yung parang pag-anod, yung drift palayo sa misyon. At bakit yung pagiging abala, hindi pala laging katumbas ng pagiging mabuga. Okay? Simulan na natin to. Oo, tama ka dyan. Kasi madalas talaga nalilito tayo eh. Akala natin pag maraming ginagawa, productive na, successful na. Pero itong mga material na tinitignan natin, ang sinasabi, ang pundasyon daw talaga ng isang matibay na team, hindi lang galing sa ganda ng plano o stratehiya. Nanggagaling daw ito sa collective spiritual health, sa sama-samang kalusugang espiritual. Dito napapasok yung mga konsepto ng North Star at saka yung current. Sige, simulan natin dyan sa North Star. Ayon sa mga nabasa natin, ito raw yung parang constant. Yung hindi nagbabagong tawag o misyon ng Diyos para sa team. Siya yung gabay na bituin, humbaga. Hindi lang siya yung mission statement na nakapaskil, alam mo yon. Hindi lang papel. Oo, hindi lang papel. Mas malalim. Isang malalim na paniniwala, isang conviction na siyang nagbubuklod sa team. Na madalas, sabi nga, nadidiscover to sa sama-samang paglapit sa Diyos. At yung kabaligtaran naman nito, yun yung tinatawag na current, yung agos. Ito yung mga puwersa, mga bagay-bagay na humihila sa team, palayo dun sa North Star. Pwedeng pagod to, pwedeng mga samaan ng loob sa team, takot, inggitan, o minsan, teka, ito yung tricky part eh. Minsan, kahit yung mga magagandang intention o activities, pero hindi naman talaga naka-align dun sa main mission. Ang nakakatakot dito, hindi mo siya agad mapapansin eh. Parang nagbabalat kayo. Nagmumukha siyang kasipagan, akala mo okay lang. Dito nagiging interesting talaga kasi binabanggit din na hindi raw sapat na yung mga miyembro mabubuti o banal individually. Oo, yun. Akala natin sapat na yon. Akala natin pag pinagsama-sama mo yung mga mababait, okay na. Pero hindi raw. Kailangan daw ng collective soul. Isang pinagsasaluhang buhay espiritual. Yung buong team, hindi lang yung mga tao dito at doon. Kailangan daw ng shared spiritual practices. Yung sama-sama talaga. At ang ganda ng distinction na ginagawa dito, yung pagkakaiba ng spiritual busyness sa spiritual fruitfulness, napaka-importante nito. Kasi nililinaw talaga, hindi sukatan ng faithfulness o ng pagiging epektibo yung dami ng meeting, dami ng programa o ng mga activities. Hindi yun ang basehan. So, ano raw ang basehan? Ang tunay na sukatan daw ay yung bunga, yung fruit, yung nakikitang ebidensya na kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng team ninyo. Halimbawa, mga buhay na nababago dahil sa ministry nyo, o yung mga katangian mismo sa loob ng team, yung pag-ibig, kapayapaan, pasensya na nakikita sa inyo, yung nasa Galatians 5. Yung fruits of the Spirit. Oo, yun mismo. At nakakonekta ito dun sa sinabi ni Jesus sa John 15, di ba? Yung sanga kailangan manatili sa puno para mamuna. Kay Kristo dapat nakakonect, hindi kaya ng sanga mag-isa. Okay, so kung ganun, ano yung practical na gawin? Ano yung implikasyon nito para sa mga team na nakikinig sa atin ngayon? Well, ang suggestion ng mga material ay kailangan ng mga team ng intentional rhythms, mga sinadya, mga regular na nakagawian. Hindi lang basta kung kailan maisipan. Dapat kasama dito pareo yung strategic focus, AT, spiritual growth. Sabay dapat. Hindi pwedeng isa lang ang focus. May mga tools pa nga silang binanggit, di ba? Yung weekly rhythm planner.
Oo, yan. Para maisama talaga sa schedule. Hindi lang yung mga tasks at deadlines, kundi pati yung oras para sa sama-samang pananalangin, pag-aaral, o pagkilatis ng kalooban ng Diyos para sa team. Tapos may isa pa, yung stop doing audit. Medyo matapang to Oo, kailangan ng tapang dito. Ito yung proseso para tingnan nyo talaga alin ba sa mga ginagawa namin ngayon ang kumakain lang ng oras and energy, alin yung hindi naman talaga nagko-contribute doon sa aming North Star para matanggal na, para magka-space para sa mas importante. Kailangan ng courage para bitawan yung mga nakasanayan na, no? Lalo na kung matagal nang ginagawa. Oo, mahirap yun pero kailangan. Para hindi lang puro pagod. So, kung titingnan natin yung bigger picture, ang challenge talaga para sa'yo na nakikinig at sa team mo ay suriin nyo to. Gaano ba kalinaw sa inyo yung North Star ninyo? Malinaw ba talaga? O baka iba-iba ang pagkakaintindi? Tapos, yung mga activities nyo ba, yung mga pinagkakaabalahan nyo araw-araw, linggo-linggo, nagtutulak ba talaga yan sa inyo? Patungo doon? O baka naman, yun nga, pagod lang ang resulta, walang tunay na bunga. At higit sa lahat, paano nyo consciously sinisigurado na yung collective soul, yung sama-samang espiritual na buhay nyo, ay napapangalagaan kasi doon manggagaling yung tunay na bunga. Yung bunga na hindi lang nasusukat sa dami ng nagawa, kundi sa lalim ng pagbabago at sa kalidad ng pagsasama nyo bilang team. Sa madaling sabi, ang pagbuo pala ng team na matatag at epektibo, hindi lang siya tungkol sa magaling na plano, hindi lang sa sipag. Kailangan pala talaga yung malalim na pagkakaugat, yung pagiging anchored sa spiritualidad, kasabay ng malinaw na pagtingin sa misyon, yung North Star. Tama. Ito yung kombinasyon na nagbubunga talaga. Hindi lang puro pagkilos na walang direksyon, pagiging rooted at pagiging focused. At iwan namin sa'yo itong isang tanong para pagnilayan mo. Biglang wala yung aktibong presensya at kapangyarihan ng Espiritu Santo sa team ninyo. May magbabago ba? May mag-iiba ba sa paraan nyo ng pagpaplano, sa paraan nyo ng pagtatrabaho, sa pagkilos ninyo sa araw-araw? Pag-isipan mo yan.